Hello everyone! This is Vlogger Minerva. Today po is magluluto po ako ng aming pananghalian. So ayan, i-share ko po sa inyo kung paano po magluto si Vlogger Minerva ng masarap na ulam. Na simpleng-simple lang po pero sobrang sarap po ito, promise. Ito po ay pakbet. Yes po, pakbet po ito. Nakakaibang pakbet. So ayan po. So meron po tayong hipon na panahog, bawang sibuyas, kamatis, kalabasa na binigay ni Sairi ng aking taga-repack, and then talong, sigarilyas, sitaw, and then okra. So tara po, umpisa na po natin siyang igisa. So ayan po, ihulog na po natin yung ating panahog na hipon. Gisa-gisa lamang po yan hanggang po siya ay maluto. Baliktad po natin ng ganyan para po magpantay ang pagkaluto. Pagka po ay medyo luto-luto na po ng konti yung hipon, hulog na po natin yung bawang at sibuyas. At kamatis, sabay-sabay na po yan para po mabilis maluto mga mani. At halu-haluin lang po natin ng ganyan-ganyan hanggang sa siya po ay madurog-durog. Yan po ang aking technique kapag po ako'y nag-aapura magluto. Dahil nga po pagkayari ko po magluto rito, ay kami po ay magde-deliver na ng aming paninda. Kaya po, ganyan po kung magluto. Pero promise, kahit po ganyan yung aking paggisa, apurahan. Marami pong nakakaalam dyan na masarap po ang aking mga niluluto. Ang technique po niya, kapag po tayo nagigisa ng pakbet, dudurug-durugin po yung kamatis para siya ay lutong-luto at mabilis na maluto. Kasi nga po, kapag ako po ay nagluluto, apurahan po talaga. Kasi po yung oras, ako po yung naghahabol na. Dahil ang Vlogger Minerva nyo ay time is gold. Eka nga. Kaya apurahan ang pagluluto, pero isa lang ang aking maipagyayabang. Masarap ang aking mga niluluto.
Share ko lang po ito sa inyo ha, mga mami, daddy. Ito po ang ulam namin for today. Ni Vlogger Minerva. Pakbet po siya na may sahog na hipon. Kakaiba po, di po ba? Como nga may nagbigay ng kalabasa, para hindi naman masayang yung natira po namin kahapon, ay ginamit ko po siya. Ayan, ganyan-ganyan nilang po natin siya hanggang sa siya po ay madurog-durog para po mabilis maluto. And then, imimix ng ganun yung hipon para siya ay masangkot siya. Kapag po siya ay medyo nasangkot siya na, lalagyan po natin siya ng konting patis para po may konting lasa-lasa. Yan. And then, halu-haluin lamang po ng konti. At pwede na po nating ihulog yung mga gulay. So, yan. Pwede na pong pagsabay-sabayin yan para po isang lutuan na lang, no? Yan. Atin po siyang muling halu-haluin. Bango. And then, takpan po natin ng 2 to 3 minutes. At pagkatapos po ng 2 to 3 minutes, atin po muling haluin. At atin po siyang sasabawan. Konti lang po, siguro po mga 1 cup water lang po yan, o depende po kung gusto nyo po ng 2 cup water. So, napakabilis po lutuin, di po ba mga mami? Kasi nga po, ang akin lang po mga nilulutong aming pagkain ay yung mga madalian. Nabili ko na po kasi yung gulay na yan sa palengke na hiwa-hiwa na. Yung kalabasa naman po ay binigay po ng aking taga-repack. Kasi nga daw po may tanim po sila. So yan, at takpan po nating muli. At mag-antay lang po tayo hanggang sa maluto na po yung gulay-gulay. Depende po sa inyo kung ano pong klaseng gusto nyo, kung half cook or lutong-luto. Pero ako po kasi ay kapag nagluluto ng mga gulay, ay hindi po pwede po yung mga half cook, lutong-luto po. Kasi nga po ay wala na po akong bagang. Kaya match na match po yan sa mga lola na walang ipin. Kayang-kaya po nilang iulam. Kasi nga po, pag ako po ay nagluluto, lutong-luto po siya at hindi po siya half cook. Kaya depende rin po sa inyo yon kung gusto niyo po maging half cook, no? So, ayan. After po ng 5 to 10 minutes, naluto na po siya. Ayan po, 5 to 10 minutes.
Jaran! Pwede na po yung iulam kapag po yan ay kumulo. Pero takpan po muna natin, no? Kasi nga po, hindi pa siya luto. Bye-bye po. Thank you for watching.